Wow. Beautiful. Isang magandang morning mga kakambing. Ngayong araw po ay magdidiworm po tayo itong mga anak ng ating F3 Boer. 2 months old na po sila. Ito at ito. Yung mga current po nilang mga bigat po so ngayon ay umaabot po sila ng more or less 10 kilos po talaga. Yan po. Pero baka medyo mahirap na uminom silang tubig maaga po. Magdidiworm po tayo sa kanila gamit po ng ito po yung ating gamitin. Yan. Bendazole yung ating gagamitin. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Currently, ito yung available natin dito. Salamat tayo sa Department of Agriculture nito. Kasi binigay kahapon dito sa amin kasi parang cluster area kami dito. Plus kay Ma'am Che, sa akin dito kay Tatay at saka kay Sir Nelson more or less mga umaabot to kami sa mga 60 to 70 heads lahat dito. So parang clustering po dito binigay sa amin yung isang liter na yan plus ng isang vitamins na rin ADE B complex. Sana all talaga mga ka-agree. So yan, ito ay hindi pa ito talaga na deworm at the age of 2 months. Yun yung kanyang kapatid. Pero magde-deworm po talaga ako kasi papasok talaga ng rainy season. Ito, silang dalawa ay na-deworm na rin natin more than 2 weeks ago. Pero magpa-follow up po tayo sa kanila kasi po sila ay 11 days old kaysa dito. Pero inabutan pa nila itong babae na si Sing sa bigat. Kasi yung bigat nila ngayon, kasing bigat na sila ngayon ni Dax. At mas mabilis po silang lumaki yung anak ni Marjof kasi dito kay Abishag. Yung nakita po nating probable cause po ay bakit nga ba? Ano nga ba yung mga dahilan? Ay itong dalawa, pwede po silang inbreed po. Yun po yung nakita natin kahit na sila ay 11 days old. Sabi ni Sir Agri, pwede po silang inbreed kasi yung galaw nila at saka yung paglaki nila iba po sa compare po dito. Pag hindi kasi inbreed, dire-diretso halos yung paglaki po. Sa kanila po, nag-foster po tayo sa kanila pero hindi po sila masyadong ganun ka-vigorous compare po dito sa dalawang magkapatid na babae. So baka magtatanong po kayo, ano ba talaga yung magandang time sa pag deworm ng ating mga kambing? Proper time to deworm. Umaga po, hindi pa sila nakakain. Yun po yung the best na magdi-deworm po sa kanila para po at least 90% halos patay yung mga worms sa loob ng kanilang tiyan. At yung ating ratio po kasi sa pagde-deworm, mas effective po kasi pag wala pang laman ng tiyan ang ating mga kambing at atin na silang i-deworm. Mas maigi na ganun talaga. Kasi makikita natin na napaka-epektibo po ng dating at lakas ng ating ginagamit na pampurga. Deworming ratio is 1:10. Ibig sabihin po 10 kilos body weight is 1 ml na albendazole. Yun yung current na tinuturo sa atin. At hindi po tayo expert, disclaimer po hindi po tayo expert. Pero ginagawa po natin yan para po talaga mapanatili natin yung kalusugan ng ating mga kambing. Napakahalaga po na naintindihan natin ang ating ginagawa. Kaya dapat lang po nabasahin talaga ng maigi
kung ano nakalagay sa detail ang label ng ating ginagamit na pampurga at yung total body weight ng ating kambing. Ito ay halos sobrang payat na ito dati. Unti-unti nang bumabalik yung katawan nito. Pero yan po, ayan, mabilis bumalik yung katawan niyan kasi talagang ano siya, malakas po siya sa kainan. So, yun mga kameme. Oh, nag-start na ha, nag-start na. Ay, wag pakita lang natin sa inyo kung paano natin sila i-deworm by drenching. Ang gagamitin po nating pang deworm po ay 5 ml na syringe. Pag wala po tayong drenching tool, ay pwede pong gumamit ng syringe. Kukunan na natin ito ng karayom para safe po at siguraduhin natin na talagang ito ay malinis para po hindi ma-infect yung ating mga kambing. Ito po yun, used syringe po, pero dapat ay totally na clean po yan. Kasi 5 ml ito, 1 ml each lang naman yung ibibigay natin sa kanila. Kasi mahirap pag ma-overdose po sila talaga mga kakambing. Sige po. Paglagay ng dewormer sa ating syringe. Maglagay ng dewormer sa isang maliit na sisidlan o kahit na rin yung kanyang cup ay pwede na rin natin gamitin. At dyan po natin ilalagay yung ating dewormer at siguro natin na hindi po ito siya matatapon mga kameme. Mas mainam siguro kung talagang mayroon tayong pagsisidlan nito, pero currently ay wala pa tayong magagamit dito kahit maliit na cup. Ito na lang muna yung ating gagamitin. Dahan-dahanin lang natin at be sure na na-shake po natin ng gusto para po tama yung pagkadilyot ng laman ng ating dewormer. Then pagkatapos nan mga ka-agree ay maglagay lang po tayo ng 1 ml sa ating syringe kasi 1 ml lang naman kailangan ng ating per body weight na 10 kilograms ng ating kambing at isa-isa nating ibigay ito sa ating mga maliliit na kambing. Ngayon po natin itong si Sing po at si Dax po para po maulan din sila makakalabas dito. Okay, yummy. Ganon lang po kabilis. Ganon lang po kasimple ang pag dideworm sa kanila. Magdalaga tayo bago. Dahil isusunod po natin si Dax. Sandali Dax, you'll be next in line. Okay. You're here. Here, kami. Ito po. Next lang po natin ito sa kanila. Dali. Oh, yummy. Oh. Yan, pwede na kayo ako nang lumabas. Oh. Okay na kayo. Good to go na kayo. Okay na kayo. Good to go. Muna na kayo lumabas. Good to go na kayo. Ito na po ang last natin. Yummy. Yun. Yun lang yun. Yan po. Tapos na tayong mag-deworm sa kanila. Pwede na silang lumabas. Nag-start na pong mag-dry yung ating mga pastulan dito, mga langga. So yun. Yun po, pinakita po natin kung paano po natin nag-deworm sa ating mga alagang kambing. Visit natin yung ibang kambing maya.